Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Pwede po bang tingnan ninyo sandali ang mukha at mata ng inyong nasa kaliwa? Ayan. Oh, okay na. Oh, yun naman pong nasa kanan ninyo. Pwede nyo po bang tingnan sandali ang kanilang mukha at mata? Meron ba kayong napansin? Napansin nyo ba na ang sama pala ng katabi ko? Joke lang. Tingnan ninyo po ang mata ng bawat isa rito sa loob ng pambansang dambana. Marahil, marami sa inyo ay hindi lang pumunta rito para magpasalamat. Marahil pumunta rito dahil pagod na. Pagod na sa paghahanap buhay. Pagod na sa mga bayarin. Pagod na sa bigat ng kalooban na pinapasaan sa matagal ng panahon. Mga kapatid, sa inyong lahat na pagod na, may mabuting balita na dala ang Panginoon. Nang umakyat si Jesus sa bundok, kanyang sinabi, "Mapalad ang mga nagdadalamhati." Hindi niya sinasabing, "Mapalad ang mga umiiyak" o "masarap ang umiiyak." Ang sinabi niya ay ito, kung itatranslate natin sa ating mga salita, nakikita ko kayo. Hindi kayo nag-iisa sa inyong luhang bumabaha, sa inyong puktong mga mata. Kasama ninyo ako. That's the assurance of our gospel this morning. Ngunit mga kapatid, may mga luha na hindi natin nakikita. Mga luhang pilit na pinatutuyo ng karahasan. Ang luha ng mga biktima ng human trafficking. Sa mga terminal ng bus na malapit dito, sa mga pantalan dyan sa Batangas Port, at maging sa harap ng ating mga cellphone, may mga bata, may mga matatanda o kabataan, may mga anak na ibinebenta ang dangal para sa pera. Nakikita po natin yan sa TV Patrol at saka sa 24 oras. At ang malungkot nito, kung minsan ang nagtuturo pa ay ang magulang. Dahil sa kahirapan. Pero tatandaan natin, ang buhay na mula sa Diyos ay hindi ginagawang commodity. Ang mga biktima ng human trafficking ay ninanakawan ng kinabukasan. Ang bawat biktima ay isang sugat sa katawan ng buong simbahan. Sa katawan ni Kristo, sugat nating lahat. Sila ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran na binabanggit sa ating Ebanghelyo. At ang ating pananahimik at pagwalang kibo ay pagkampi sa mga mapagsamantala at walang hiya. Bilang mga Kristiyano, ang ating mga kamay ay dapat maging kanlungan at hindi kadena ng mga biktima ng human trafficking. Pero hindi lamang po ang mga biktima nito
ang ating binibigyang diin ngayong unang araw ng Pebrero, sapagkat meron pang mga biktima ng kawalan ng katarungan. Ang tawag sa kanila'y unborn child, pinakamaliit na martir. Ito ay isang realidad sa ating mundo na madalas itinatago sa dilim. Sinabi ni Jesus, mapalad ang may mga malinis na puso. Ang puso ng isang sanggol sa sinapupunan ang pinakamalinis na imahe ng Diyos. Alam niyo ba na sa bawat araw na lumilipas, merong 125,000 na sanggol ang hindi hinahayaang mabuhay sa buong mundo dahil sa aborsyon. At baka ang ilan sa inyong naririto ngayon ay ginawa na iyan. Sa bawat segundo, may isang pusong humihinto bago pa man ito makaramdam ng yakap ng isang ina. Itinuturo ng ating simbahang Katolika na ang buhay ay isang banal na regalo mula sa conception hanggang sa natural na kamatayan. Ang unborn child ay ang pinakamahirap sa mga mahihirap, the poorest of the poor. Wala silang boses para dumaing. Wala silang kamay para lumaban. Sila ang tunay na dukha sa espiritu na pag-aari ng kaharian ng langit. May isang kwento tungkol sa isang nanay na madalas makitang nakaluhod sa likuran ng simbahan. Tuwing Miyerkules, nagsisindi siya ng kandila. Isang asul at isang puti. At nagsusulat sa isang maliit na papel na itinatago niya sa kanyang palad. Isang araw, naitanong sa kanya ang ganito, Nanay, bakit asul at puti ang kulay ng inyong itinitirik ng kandila? At para kanino ang panalangin mo? Ang sabi niya ay ganito, humahagulhol siyang sumagot, ang asul ay para sa mga anak kong nabuhay, at ang puti ay para sa anak kong hindi na nasilayan ang ganda ng mundong ibabaw. Siguro, 20 anyos na siya ngayon. Noong bata ako, natakot ako. Akala ko mawawalan ako ng kinabukasan kung itutuloy ko siya. Pero ngayon, matanda na ako, malapit ng mamatay, na-realize ko, ang kinabukasan ko pala ay nawala nung siya ay mawala. Ang sugat pala ng aborsyon ay hindi kayang gumaling sa pamamagitan ng gamot, kundi ng habag at awa lamang ng Diyos. Mga kapatid, ang dambanang ito ay ospital para sa mga sugatang kaluluwa. Kung ikaw ay may ganitong nakaraan, huwag kang matakot. Ang Diyos ay mahabagin. Ngunit tinatawag din niya tayo ngayon, huwag na nating hayaang madagdagan pa ang bilang ng mga nawawalan ng buhay. Kaya nga ang hamon sa atin ay tayong lahat ay maging tagapagtanggol ng buhay. Ang Beatitudes
ay hindi lamang tula. Ito rin ay tawag para tayong lahat ay kumilos at magkaisa upang mapigilan na ang human trafficking and abortion. Mapalad ang mga nagsusulong ng kapayapaan. Kaya nga ang tanong sa atin ay ganito, tayo ba ay nagdadala ng kapayapaan sa mga buntis na nalilito? O tayo pa ang nagtutulak sa kanila at nagsusulsol sa maling desisyon dahil sa ating mapanghusgang pananaw? Mapalad ang mahabagin. Ang sabi din sa ating Ebanghelyo, huwag nating talikuran ang mga biktima ng human trafficking. Ipanalangin natin sila at maging mapagmatiyag tayo sa ating komunidad. Kung meron tayong alam na biktima nito at mga perpetrators nito, pananagutan natin bilang Kristiyano na sila'y sagipin. Huwag ipagwalang bahala. Huwag maging indifferent sa ganitong realidad. Isumbong sa mga otoridad at nang makulong ang mga walang hiya. Sa bawat paglabas ninyo sa pintuan ng pambansang dambanang ito, dalhin nyo ang paninindigang ito. Ang buhay ay hindi kalakal. Ang buhay ay hindi basura. Na kapag gusto mong itapon, ay itatapon mo sa lalagyan. Tatandaan natin, ang buhay ay sagrado. Ito ay hiram natin sa Diyos. Yakapin natin ang bawat unborn child sa ating panalangin. Yakapin natin ang bawat biktima ng pang-aalipin sa ating mga gawa. Dahil sa dulo ng lahat, itinatanong sa atin ng Diyos, nasaan ang iyong kapatid? At sana, masagot natin ng may kagalakan. Narito, Panginoon, inaalagaan ko dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Magalak tayo dahil sa pagpapahalaga sa buhay, nagiging mas malapit tayo sa puso ni Jesus.